Praise God. Thank you, Lord. Kamusta po ang bawat isa? Welcome po, welcome. Welcome po, welcome sa mga muling nakadalo ulit. Welcome. Welcome po. Kamusta po ang bawat isa? Thank you, Lord. Nandito na naman tayo para sa Panginoon. Amen. Thank you, Lord. We are so blessed dahil nandito tayo, naglaan tayo ng panahon para sa Panginoon. Kaya sulitin natin ito. Pag-aralan natin yung salvation. Nasa salvation series pa rin tayo because this is the last series of our evangelism. Salvation demands a response. May maiksing kwento lang po ako. Alam ko na napanood nyo na rin to sa Facebook eh. Dalawa lang ang problema ng tao. Kung malusog siya o may sakit siya. Kung malusog siya, walang problema. Pero kung may sakit ka, dalawa lang ang problema mo. Gagaling ka o mamamatay ka. Nasusundan? Napaka-basic lang. Dalawa lang problema mo. Kung malusog ka, wala kang problema. Pag may sakit ka, dalawa lang problema mo. Gagaling ka o mamamatay ka. Kung gagaling ka, wala ka ng problema. Kung mamamatay ka, dalawa lang ang problema mo. Sa langit ka pupunta o sa impyerno. Pag sa langit ka pupunta, wala ka ng problema. Pag sa impyerno ka pupunta, wala ka ng abala ka na. Wala ka ng time mag-isip ng problema. Nasusanda natin? Simple lang po, napaka-basic lang ng ating kailangan matutunan. Pupunta ka ba sa langit o hindi ka sa langit pupunta? Alam niyo po yung nangyayaring war ngayon. How do we prepare for the crisis? No? We are not sure of the outcome. Nangyayari po ngayon na ang mahal ng gasolina. Pagbiyahe namin halos wala nang dumadaang mga sasakyan. Napansin niyo ba maluwag na wala ng traffic yung mga bumabiyahe rito? No? So paano ba tayo magpe-prepare? Kailangan ba bibili na tayo ng maraming gasol? Kailangan ba mag-grocery na tayo ng marami? Paano naman yung mga walang pera? Paano naman tayo? So alam natin hindi ganoon, no? So sa nangyayaring gera ngayon, magpapanik. Yung iba nagpapanik buying, yung iba nagpapanik na lang kasi walang kayang bumili. Totoo po yan. Totoo talagang nangyayari yan. So ganun din kung halimbawa mayroon namang bagyo, halimbawa signal number 5 tatama sa Metro Manila. So how do we respond before it happened? No? Hindi tayo sure sa outcome kung anong mangyayari. Bibili na ba tayo ng bangka? Bibili na ba tayo ng salbabida? Bibili na ba tayong oxygen para pag lumubog? Napakaraming alalahanin sa mundong ito. Hindi tayo sigurado kung anong mangyayari. Kung anong mangyayari sa gera, hindi tayo sigurado. Pag may dumating na bagyo, hindi rin tayo sigurado kung paano natin ito susolusyonan. Nasusundan po natin, hindi po nauubos ang alalahanin ng tao. Yung end of times po, ito po sigurado tayo kung ano ang mangyayari. Alam niyo po yung end of times? Yung matatapos na pong lahat ito. Dalawa na lang natin, huhukuman tayo ng Diyos. At alam natin yun, sure tayo na mangyayari yun. No, pag ikaw ay naniniwala kay Kristo, ikaw ay talagang totoong naniniwala, ang buhay mo ay binago ni Kristo. You will be saved. Kasi nasa Panginoon ka. Nasusundan natin. Ngayon, kung ikaw naman mabait kang tao, lahat ng kabutihan ginagawa mo, pero wala ka naman sa Panginoon. Bali wala. Pupunta ka pa rin sa impyerno kasi wala kang Diyos. Nasusundan natin. Ang sinasabi po sa John chapter 3 verse 18, di ba alam natin yung John 3:16? Ito yung kasunod after ng isang verse sa verse 18. Basahin natin. Hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak, si Jesus Christ. Ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumasampalataya sa isang anak ng Diyos. Nasusundan natin. Yung hindi ka lang maniwala kay Jesus Christ, hinatulan ka na. Hindi mo na kailangan mamatay bago ka hatulan. Hinatulan ka na. Kaya dapat, lahat tayo, meron ba ritong hindi naniniwala kay Jesus Christ? Itaas po ang kamay, taasan nyo po. Meron ba, hindi ka naniniwala kay Jesus Christ? Mamaya, usap tayo, mamaya. Hindi, nabigla lang siya. Lumapit kasi ako eh. O dito, umami na kayo. Thank you Lord, lahat tayo naniniwala kay Jesus Christ. Mapalad po ang naniniwala sa ating Panginoon kahit hindi siya nakita. Amen. Recap lang po tayo sa salvation na inaaral natin. Nung first week, o second week ba to? First week.
Yung salvation, inaral natin yung how can anyone be saved? Na paano ba maliligtas ang bawat isa? Paano ba? Una, kailangan malaman mo na ang condition mo nang wala kang Diyos, patay ka, spiritually dead. Pag patay ka, hindi mo kayang buhayin ang sarili mo. Ang makakagawa lang nun ang Panginoon. Kaya sa verse 4 hanggang 7, pinakita doon sa Ephesians chapter 2, verse 4 hanggang 7 nun, pinakita dito kung paano sa biyaya, sa hindi masukat na biyaya ng ating Panginoon, sa hindi masukat na kanyang habag sa atin, binuhay niya tayo sa pamamagitan ni Kristo. Siya ang gumawa nun para sa atin. Ganun niya binibigay yung kanyang pag-ibig sa atin, yung kanyang pagmamahal sa atin, yung kaligtasan. Tapos pagdating doon sa verse 8, 9, and 10, sinasabi doon na yung kaligtasan ay biyaya ng Diyos. Regalo para walang makapagmalaki kung sino man na ginawa nila ito para sila ay maligtas. Again, hindi po natin kaya iligtas ang ating sarili. Diyos lang po ang tagapagligtas. Kaya po pagdating doon sa verse 10, sinabi niya rito, yung mga, dahil ikaw ay na-restore na ng Panginoon, na-restore ka niya hindi lang spiritually and physically, na-restore ka rin niya kung paano ka niya dinesign, which is good works, na mamuhay ka ayon sa kanyang pagkakadesign. Maka-Diyos. Amen. At lahat ng yun. So, syempre, kailangan magbabasa tayo ng Bible para maintindihan natin lahat yan. Pagkatapos naman, nung sumunod na linggo, inaral natin yung carry the message of salvation mula sa Romans chapter 10 verse 9 to 16. Na dapat, kung ligtas ka, nakikita sa iyong buhay na totoong ikaw ay nasa Panginoon. Amen. Pangalawa, dapat hindi lang ito nakikita sa iyo, hindi lang mo lang ito pinapamuhay, sinishare mo to sa iba. Kaya po, thank you Lord sa mga nag-participate kahapon na sumama sa evangelism. Thank you Lord. Praise the Lord. Thank you Lord. Maraming salamat po. Hindi po nasasayang ang ginagawa ninyo para sa Panginoon. Sa mga hindi po nakasama, meron pa tayo muli sa June. Huwag kayo mawalan ng pag-asa. Alam ko lahat, may mga trabaho kasing iba, busy talaga. Naiintindihan namin. Kung hindi man kayo makaka-join physically, let us join in prayer. Alam ko meron dito mga kagaya ng mga nila Brother Joey, nila Sister Monica, na physically, nandun sila pero hindi sila makasama, pero they join in prayer. Nangihinayang nga sila eh. Kasi oo, ramdam na ramdam ko yung panghihinayang nila. Pero thank you Lord, dahil isa ang ating espiritu to reach out the lost. Amen. So, yun nga yung multiply salvation through obedience na bilang ating pagsunod sa Panginoon na ipamahagi ang kanyang salita. Amen. Kaya ngayon, eto na, last. This is the last. Mabilis na lang to. Evangelism series natin, salvation demands a response. Amen. Please stand as we give honor to the reading of God's Word. Let us read from Luke chapter 19 verse 1 to 10. Pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. May isang tao roon, ang pangalan ay Zaccheo, isang pinuno ng mga maniningil ng buwis at siya'y mayaman. Sinikap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit sa dami ng tao, hindi niya ito makita dahil siya'y pandak. Kaya't patakbo siyang nauna sa dadaanan ni Jesus at umakyat sa isang puno ng sikamoro. Pagkatapat ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya kay Zaccheo at sinabi, Zaccheo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. Nagmamadaling bumaba si Zaccheo at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus na sa kanyang bahay. Lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan, sabi nila. Tumayo si Zaccheo at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. At kung ako'y may nadayang sinuman, isasauli ko ito sa kanya ng makaapat na beses. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito, sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naliligaw. Bago po tayo magsipagupo, let us pray. Lord, maraming salamat Panginoon sa hapong ito. Lord, kayo po Lord God ang magbukas ng aming puso, ng aming isip, na ito po Lord God ay maintindihan namin at maisabuhay. Maraming salamat po Panginoon. Kayo po ang maitaas sa lahat po ng aming ginagawa.
In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Maaari na po tayong magsipagupo. Maraming salamat po. Salvation demands a response. Yung mga totoong nakatanggap na ng kaligtasan, makikita dapat ito sa ating buhay. Hindi pwedeng salita lang, oo, tinanggap ko na si Kristo, ligtas na ako. Pero hindi naman nakikita sa buhay natin. Hindi natin maluloko ang Diyos. May 3 puntos lang po tayong aaralin sa salvation demands a response. Number 1, seek Jesus urgently. Urgently seek Jesus. Kailangan hanapin natin siya na tayo ay nagmamadali. Hindi natin papalampasin ang opportunity. Pangalawa, receive Jesus joyfully. Tatanggapin natin siya ng may kasiyahan. Hindi yung tinanggap mo nga siya pero para ka namang nalugi. No? Masaya ang nasa Panginoon. Sino rito ang hindi masaya sa Panginoon? Okay lang sis, kung magtataas ka ng kamay, naiintindihan namin. Joke lang, joke. Masaya tayo nang tinanggap natin si Kristo. Amen. Pangatlo, respond to Jesus repentantly. Ito po ang nami-miss out ng madami. Pag tinanggap mo si Kristo, dapat naturally, repentant heart ka, magbabago talaga ang buhay mo. Dahil ang gusto mo, mapasaya na ang Panginoon, hindi na ang iyong sarili. At pag napasaya mo ang Panginoon, masaya ka rin talaga. Yun ang magpapalakas sa iyo at magpapatuloy ka. Isa-isay na natin, mabilis lang. Seek Jesus urgently. Basahin ulit natin yung passage. Pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. May isang tao roon na ang pangalan ay Zaccheo. Isang pinuno ng mga maniningil ng buwis at siya ay mayaman. Kailangan maintindihan natin yung lugar, no? Yung lugar po, yung Jericho, ito po ay isa sa mga one of the most prosperous cities in Judea. Ito po ay isang mayamang city. Kumbaga sa lugar natin, NCR or Makati or BGC or basing mayaman na city, no? Kasi ito ay busy trade route because Jews avoid Samaria. Alam niyo po dito sa lugar na to, sa bandang taas itong Jericho, nandyan yung Samaria. Yung Samaria, iniiwasan po yun ng mga Hudyo. Ayaw nilang dumaan sa bandang ibabaw ng, straight lang dapat mas mabilis eh. Ayaw nila kasi tinuturing nilang makasalanan yung mga Samaritans. Kaya ang ginagawa ng mga Jew, tatravel sila paikot dito. Tatawid sila ng river, papunta sa Jericho, bago sila makapunta sa Jerusalem. Kaya lahat ng yon dumadaan dito. Nasusundan. Tapos yung mga nandito naman mula sa Judea, mula dito sa baba, pagpupunta sila sa Galilee, sa taas, hindi rin sila dumadaan ng Samaria. Dumadaan sila, umiikot ulit sila, ganun. So Jericho, yung dinadaanan. Pero si Kristo, kung mababasa nyo sa John chapter 4 ba yun, yung Samaritan woman, ang ginawa ni Christ, mula dito, diniretso niyang ganun para ma-reach out yung mga itinuturing ng mga taong makasalanan. Amen. Pero nung time na to, pabalik na siya, dito siya dumaan. Kasi may pakay siyang napaka-importante. Kaya yung Jericho, mayamang city ito. Dahil alam niyo naman, pag dinadaanan ng mga tao, pag dadaan doon, malayo lalakbay nila, doon na sila namimili. Nasusundan natin. Tapos yung dahil maraming tao ron, yung mga ginagawa naman ng iba, doon na sila nagtitinda. So maraming businesses. So mayaman ang lugar ng Jericho. Nasusundan natin. So Jericho is the last stop. Ito po yung huling stop ni Jesus. Pagkatapos niyan, hindi na siya ulit babalik sa taas kasi ipapako na siya sa krus. Pagkatapos niya rito. Next week po is simula ng Holy Week preparation. Sunday noon is triumphal entry. Yun na yung pagkatapos nito, yun na yung susunod na mangyayari. So, yan na yung sitwasyon noon. So, may isang tao roon, mayaman yung Jericho. Sundan natin, no? May isang tao roon na ay pangalan ay Zaccheo. Isang pinuno ng mga maniningil ng buwis at siya ay mayaman. So, maniningil ng buwis, mayaman. Nung panahon nila. Panahon natin ngayon, mayayaman pa rin ba maniningil ng buwis? Ay, naka-record tayo. Okay na yon. Pag tax collector po, during that time, pag sila po, di ba mayaman sila, pag sila nagbibigay sa templo, hindi po tinatanggap.
Kasi considered yon as blood money. Hindi tinatanggap sa templo dahil alam nila galing sa masama. Pangalawa, yung mga tax collector, hindi rin sila pwedeng mag-witness sa court. Kahit na may nasaksihan silang krimen, hindi sila tinatanggap, yung testimony nila hindi valid. Kasi considered sila as masasama. Nasusundan? Yung mga tax collector na rin yun, tinuturing silang traitor. Alam po yung traitor? Traidor sila. Kasi sila mga Israelites, pero itong mga tax collector, kumampi sa mga sumakop sa Israel. Yung Roman Empire, doon sila kumampi. Imbis na kumampi sila sa mga kapwa nila, kumampi sila sa mga dayuhan. Kumbaga sa time natin, Pilipino tayo ngayon, kasi kunyari lang, sinakop tayo ng China, kunyari lang. Tapos, di ba sinakop tayo kunyari ng China. Tapos, imbis na tayo ang magtutulong-tulong, may mga ilan sa atin, kumampi sa China. Tapos yung kumampi sa China na yon, nagsusumbong pa. O ito, nasusundan nyo? No, kahit sino naman magagalit no? Ganun yung experience nitong mga tax collector. Sila ay socially outcast. Iniiwasan sila. Pag nakita sila, ayan, traitor yan. Kumampi pa sa Romans. Tapos, hindi lang sila basta naniningil ng buwis sa atin. Dinadagdagan pa nila. Sinasamantala nila. Pag hindi natin dinagdagan, hindi tayo makakadaan o hindi natin magagawa yung kalakal natin. Ganun po ang mga tax collector during that time. At si Zaccheo is the chief tax collector. Kumbaga, kung may masama ng traitor, may masama na tax collector, siya yung pinakamasama. Nasusundan nyo? Ganun yung katayuan niya. Kaya siya ay mayaman. Dahil bukod sa nakakakolekta siya, dun sa mga nakakakolekta pa siya dun sa mga hinahawakan niyang mga tax collector din. Tapos syempre, pag ikaw yung boss, kung yung mga traders o yung mga businessman gustong mapadali yung ginagawa nila, dedirekta sila dun sa boss. Alam natin yan. Magpapadulas. Magbibigay ng para mabilis yung proseso. Sabihin, ang lagay, ganun na lang ba yun? Alam natin yan. O hindi nyo alam? Ako lang nakakaalam ng ganun. Ganun po. Kahit dati pa nangyayari na pala to. Tapos si Zaccheo, siya yung chief. Grabe. Nasusundan nyo kung ganun kasama yung niya. Pero yumaman siya. Ano pong aral dito? Is the life you're building worth the price of your soul is paying? Yung buhay mo ba na pinagpalit? Worth it ba? Kung magiging kapalit nito ay yung kaluluwa? Sulit ba ang lahat ng ginagawa mo kung ang kapalit nito ay ang kaluluwa mo? Yes, hindi tayo tax collector, pero imbis na bigay tayo ng panahon sa Panginoon, binibigay natin sa mga bagay na gusto lang natin, sa hindi nakakalugod sa Panginoon, dapat hindi ganun. Sayang naman, isang beses lang tayo mabubuhay. Itong chance lang to ang binigay ni Lord. Wala nang ibang chance. Pag namatay tayo, judgment na. Susundan natin. Pagkatapos ito yung kadugtong ng kwento. Di ba si Zaccheo, mayaman siya. Nandun siya sa Jericho. Ang ginawa niya, sinikap niyang makita si Jesus. Kasi si Jesus nga pumunta na sa Jericho, no? Upang makilala kung sino ito. Ngunit sa dami ng tao, hindi niya ito makita dahil siya ay pandak. No, many people seek Jesus in Jericho. Kasi sikat na si Kristo marami na siyang ginawang himala. May bulag na nakakita, nagpagaling ng may sakit, nagtuturo with authority. So ang daming curious. Tapos syempre yung iba, gusto rin maka-experience ng miracle. Yung iba naman, kagaya ng mga Pariseo, gusto siyang i-judge kung anong binabantayan nila, kung anong gagawin niyang sunod. So ito yung sitwasyon nun. So ano bang gusto natin sabihin dito? Hearing about Jesus and trying to seek Him is not the same as being saved. Hindi porket gusto mong masumpungan si Kristo, is ligtas ka na. Pero, it is a good starting point na magsisik ka kay Kristo. So ganun ang gusto ni Zaccheo. Gusto niyang makilala si Kristo na pinagkakaguluhan ng maraming tao. Kaso lang, maliit siya. Vertically challenged siya. Ayun yung description kasi. Pero, hindi natatapos dito yung kwento. No?
Kaya't patakbo siyang nauna sa daanan ni Jesus at umakyat sa isang puno ng sikamoro. Di ba maliit siya? Sige, let's say si Jesus nasa dulo ng Pidel. Papunta siya sa house church dito, kunyari. So napakaraming tao naglalakad sa Pidel. Tapos si Zaccheo, hindi siya makadaan, ang daming tao. Nag-isip siya, okay, mauuna ako kung saan pupunta. Alam ko, sa house church Christian Fellowship pupunta si Christ. Iikot ako sa Ambrosia. Sa Pedro, alam niyo ba yun, yung Ambrosia? Yung kalsadang diretsong ngayon, iikot siya. Tatakbo siya kasi pag di siya tumakbo, hindi niya maabutan. Pag iikot niya, ang daming puno rito, umakyat siya. Nasusundan natin. So umakyat siya para mauna na siya. Nauna na siya po sa bago makarating ng house church para makita niya si Kristo. Ganun po yung ginawa ni Zaccheo. So yung gusto na gusto mo, it is not enough. You need to start doing something. Hindi ginawa ni Zaccheo na, ay si Jesus, andun na siya, kaso ang daming tao, sayang, hayaan mo na. Next time na lang, baka dadaan siya pabalik. Kaso hindi na siya dadaan pabalik. Na-miss niya na yung opportunity. Ganon din sa atin. Pag once na kinausap ka na ni Lord, huwag mo nang palampasin. Tinouch niya na ang heart mo. Mag-commit ka na sa Kanya, kausapin mo na siya. Hindi natin alam, pag tulog natin mamaya, hindi na tayo gigising bukas. Hindi tayo sure. Hindi tayo sure. Kaya sayang yung opportunity. I-seize na natin yung opportunity. So, seeking Jesus needs initiative. Amen. Ang pag-seek natin kay Jesus, nangangailangan ng urgency dahil hindi nga natin alam kung anong mangyari sa susunod. Seeking Jesus needs humility. Nagpakumbaba po si Zaccheo. Hindi niya sinabing, ma-impluwensyan tao siya, mahawi kayong lahat or else, papahirapan ko kung lahat kayo sa buwis para ma-reach ko si Jesus. Hindi niya ginawa yon. Nagpakumbaba siya. Umikot siya, tumakbo pa siya. Sa taas ng estado niya sa buhay, tapos umakit sa puno. No? Naiisip niya ba? Di ba, no? Imbis na tumawag siya ng mga kawal na nasasakupan niya dahil siya chief tax collector. Sige, bibigyan ko kayo. Harangin niyo lahat ng humahadlang para makita ko si Kristo ng face to face. Hindi. Nagpakumbaba siya. Umakit siya sa puno para makita niya si Kristo. Seeking Jesus needs determination. Hindi sapat yung gusto mo lang. Kailangan may action tayo. Kaya natutuwa ako dun sa mga gusto mag-volunteer, especially kahapon, na busy pero nagbigay ng time. Sa mga hindi nakasama, sayang. Next time. Meron pa po sa June. Yes. Yan, malayo pa lang, ina-announce natin. Pero yung desire is not enough. Seek Jesus with urgency, humility, and determination. Pagka ginawa mo yan, anong susunod? Receive Jesus joyfully. Hindi yan ipagkakait sa iyo ng Panginoon. Dahil hinahanap mo siya, gusto mo siyang masumpungan, gumawa ka ng paraan, umattend ka ng House Church Christian Fellowship. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Grabe, nag-effort pa talaga. Alam nyo, na-appreciate ko po kayo pag nandito kayo. Kasi hindi ko alam kung anong nangyari sa bahay nyo bago kayo umabot dito. May iba nag-away pa, may iba hindi pa kumain, may iba galing pa nagtrabaho, pero nandito. Kaya thank you, Lord. Thank you, Lord. Nakikita po ng Panginoon yan. Yung effort nyo nakikita ng Panginoon. Kaya receive Jesus joyfully. Ito po yung sunod na part ng kwento. Pagtapat ni Jesus sa lugar na iyon, nakikita niyo sa picture, tumingala siya kay Zaccheo at sinabi, Zaccheo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. Nakita ni Jesus si Zaccheo. Susundan natin. Jesus looked up intentionally. He was not distracted by the crowd. Si Jesus po, hindi siya na-distract ng maraming tao. Alam niya, nandun si Zaccheo. Ako po, pagpasensyahan nyo kung minsan hindi ko po kayo nabate, ha? Minsan po nadidistract ako, maraming kumakausap o may kausap pa ako, tapos hindi ko po kayo nabate, tapos uuwi na kayo. Sorry po pero huwag kayong mag-alala, si Jesus, nakikita ka niya. Thank you, Lord. Pangalawa, Jesus called Zacchaeus by name. Di ba hindi niya sinabing, ikaw, anong pangalan mo? Hindi. Kilala niya si Zacchaeus. Alam niyo pa, itong preaching na to, na-preach na to ni Brother Julius sa mga house church At alam niyo ba, nung last Thursday, pinreach na rin ito ni Brother, saan yun? Brother Raymond. Nagulat ako nung pinakita ko sa kanya,
Sige, review na lang nito ngayon kasi sa house church sa kanila, ito na rin yung ginamit niya. Kaya natutuwa ako kasi ang galing, nag-aral din siya. Si Zacchaeus po, kilala ng Diyos. Ibig sabihin, kilala ka ng Diyos. Kilala ka ng Diyos. Ang bawat isa sa atin, kilala ng Diyos. Nasusundan natin, grabe. Nakikita niya ang effort mo. Nakikita niya ang sitwasyon mo. Ganun po ang ating Panginoon. Jesus took the initiative. Jesus spoke first. Hindi niya hinintay na tumawag muna si Zacchaeus. Siya ang unang tumawag kay Zacchaeus. Grabe. Kung ordinaryong tao lang si Jesus, kung hindi siya Diyos na nagkatawang tao, parang kagaya natin, tapos nakita natin, si Zacchaeus, masama yan, hayaan mo siya dyan, mahulog sana yan. No? Kasi masama siya eh. Pero hindi ganoon ang ginawa ni Lord, no? Tinawag siya ni Lord. Hindi nakatingin si Lord kung ano ang background mo. Hindi siya nakatingin kung ano yung mga nagawa mo nung nakaraan. Nakatingin siya ngayon sa'yo. Kung paano ka magre-respond sa tawag sa Kanya. Kaya anong sumunod nangyari? Nagmamadaling bumaba si Zacchaeus at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Amen. Tuwang-tuwa siya. Napansin siya. Ginawa niya, nag-respond siya kay Jesus without delay. Tinanggap niya si Jesus joyfully. Winelcome niya si Jesus personally. Hindi niya sinabi, sige Lord, daan ka lang, basta dito lang ako, sapat na akong nakita kita. No? Nasusundan natin, talagang in-entertain niya si Jesus. Recap, mula dun sa verse 3, curious siya makita kung sino sa Kristo. Pagdating doon sa verse 5, na-encounter niya si Kristo. At anong naging response niya? In-accept niya si Kristo. Ganito tayo. Ganito tayo. First, curious lang tayo. Ano bang meron doon? Na-invite ako. Ano bang meron doon? Pero thank you Lord, nandito tayong lahat ngayon. Thank you Lord. Ina-encounter ka ni Kristo. It's up to you kung tatanggapin mo siya bilang Panginoong Diyos. Sunod, etong masakit. Lahat ng nakakita ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan, sabi nila. Alam niyo po, sa atin, bilang tayong mga Kristiyano, galing tayong nagsimba. Tapos pag uwi natin, biglang may mga matang magsasabi, galing pa nag-house church pa yan. Wag nating isipin yun. Susundan natin, maraming discouragement. Paglabas natin dito, maraming discouragement. Pag uwi natin sa bahay, maraming discouragement. Maraming mga persecution. Hindi po, yung Panginoon, hindi niya tinignan yung background ni Zacchaeus. Nasusundan natin, siya yung pinakamasama. Diba? Hindi niya ginawang, okay, magpakabait ka muna Zacchaeus, baguhin mo muna yung sarili mo. Pag nagawa mo na lahat yan, saka ako pupunta sa iyo. No. In-encounter kagad siya ng Panginoon. People saw judgment instead of grace. Ang binibigay ng ating Panginoon ay biyaya. Zacchaeus' background was unworthy, but Jesus shows grace. Pinakita niya yung kanyang biyaya. Dahil naparito ang Panginoon para dun sa mga lost, dun sa mga wala sa Kanya, para iligtas sila. Naparito ang Diyos para sa mga makasalanan. Lahat tayo may kasalanan. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili kahit magpakabait tayo. Pero thank you Lord, dahil mahal na mahal niya tayo. Gusto niya iligtas niya tayo, kaya siya naparito. At dahil dyan, dito na po, malapit na po tayo matapos. It's up to us to respond to Jesus. So how do we respond? Respond repentantly. Ito po yung shocking na part ng kwento. No? Pero bago yun, quick recap muna tayo. Una, si Kristo, nag-enter siya sa bayan ng Jericho. So mayamang bayan yun, maraming crowd ang nag-gather na sumusunod sa kanya. Si Zacchaeus, hindi siya makita kasi maliit. Ang ginawa ni Zacchaeus, umikot siya, inunahan niya na kung saan papunta si Jesus, umakyat siya sa puno, nakita siya ni Jesus, sinabi sa kanya, Zacchaeus, tutuloy ako ngayon sa bahay mo. So ang response ni Zacchaeus, dali-dali siyang bumaba, tinanggap niya si Jesus joyfully. Tapos yung crowd nag-complain. Tutuloy siya sa makasalanan. Susundan natin yung kwento. The real encounter with Jesus always lead to change. Ano yung nangyari? Nung na-encounter niya si Jesus, ano na yung sumunod na nangyari? So sa verse 8, tumayo si Zacchaeus at sinabi niya kay Jesus, Panginoon,
ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. At kung ako'y may manadayang sinuman, isasauli ko ito sa kanya ng makaapat na beses. Nasusundan po natin. Sino rito yung tumanggap sa Panginoon, ipinamigay sa mahihirap lahat ng kanyang ari-arian? Itaas uli at ang kamay. Pasensya ka na. Walang kayamanan, ano? Buti na lang, hindi tayo mayaman, kagaya ni Sakeo. Grabe yung ginawa niya, oh. Hindi sila nagbubulungan ni Jesus. Jesus, papamigay ko yung kalahati ng kayamanan ko. Ay, suhol? Hindi. Maraming nakakarinig. Kaya nga yung mga tao, sinasabi, wala, tutuloy siya sa isang makasalanan. No? Sinabi niya ito sa harap ng maraming tao. Ito ay public confession niya. Ito ay public commitment niya. Na yung nakarinig, uy, meron ako doon, mahirap lang kami. Nasusundan nyo? Let's say ang pera niya, 1 million. Kunyari lang, 1 million. Kalahati nito, kano? 500, ang galing ha. Alam nyo ha, 500. Ilan tayong maghahati-hati sa 500? Parang ganun, o di ba? Kasi papamigay niya doon sa mahihirap eh. Ganun po yung commitment niya. At alam ni Kristo hindi siya nagsisinungaling. Dahil si Kristo nakikita ang hinaharap. Sunod, ipapamigay ko sa mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. At kung ako'y may nadayang sinuman, isasauli ko to sa kanya ng makaapat na beses. Nasusundan nyo? Bilang isang tax collector, marami na siyang dinaya. Tuwing may magbabayad sa kanya, papatungan niya. Sabi, ay, kulang ito. Sabi, yan lang po, di ba? Yan lang ang tax na ano. Hindi, dagdagan mo ito. Or else, hindi ka makakadaan. Or else, isarado mo na yung business mo. Parang nangyayari pa rin ngayon yan, ano? May kilala ba kayong tax collector ngayon? Iuwi natin sa Panginoon, baka ipamigay niya yung kalahati ng kayamanan niya. Ang ginawa niya, isasauli niya ng makaapat na beses. So kung may dinaya siya na worth 1,000, gagawin niya magkano? 4,000 yung idadagdag niyang balik. Half of his wealth, no? Before po, yung 10% na ipapamigay niya, pag yung kalahati ng kayamanan niya, balikan natin ito, ipapamigay ko sa mahihirap ang kalahati ng aking kayamanan. Ang usual po na pinapamigay, 10%. Yun po yung tithes. Yun po yung utos sa mga Israelite siya. So that is normal. Sinusundan din po natin yung pattern na ito. Pero although it is not required. Okay? Yung 20%, pag 20% yung ibibigay mo, you are extremely generous na. Sobrang mapagbigay ka na pag 20% yung pinamigay mo. Pero yung 50%, grabe yun. Hindi ko ma-imagine, hindi ko kaya yun. Confess ko na, Lord, hindi ko po kaya yung 50%. Kaya nyo? Itaas ang kamay, ulit nung kaya. Pasensya ka na, sis. He's not just giving. He is restructuring his life and priorities. Kung dati kang mayaman, pag pinamigay mo yung kalahati na lang ang yaman mo. Kung halimbawa may property ka na 100 square meter, yung 50 square meter, bebenta mo, tapos pinagbentahan, papamigay mo sa mahihirap, magiging maliit na yung property mo. Nagbabago na yung kalagayan mo sa buhay. Kung meron kang sasakyan, 2 sasakyan mo, papamigay mo na yung isa na lang. So totally magbabago yung buhay mo. Kasi kinalahati mo na kung anong meron ka. Nasusundan natin, ganun po yung commitment ni Sakeo. Yung pangalawa, isasauli ko ito sa kanya ng makaapat na beses. Yun yung sinabi ko kanina, kung 1,000 yung naging dagdag na singil, ibabalik niya 4 times. Babalik niya 4,000. Naririnig ito ng mga tao. Kilala nila si Sakeo. May listahan yan. Ledger ba tawag doon? Hindi, no? Ledger ba? Hindi. Basta yun. Sinong accountant dito? Audit? Ano tawag doon, Brother Julius? Listahan. May listahan siya, kaya alam niya kung sino yung kanya ibabalik. At isipin nyo, ang tawag po doon is restitution. Fourfold restitution, ibinabalik yung pera. Kasi sa Exodus chapter 22 verse 1, yung mga thieves, kailangan nilang ibalik ng 4 times. Minsan may 5 times pa yung kanilang ninakaw. Alam ito ni Sakeo. Kaya ito yung naging commitment niya. Ang galing, ano?
So may alam siya sa batas. So imagine mo, i-multiply mo yung kung magkano yung ibabalik mo times 4. I-multiply mo to sa maraming taon na siya ay naging tax collector. Nasusundan nyo? Ubos. Yung kalahati, pinamigay niya. Kalahati ng kayamanan niya, pinamigay niya. Tapos yung kalahati, ipambabayad niya. So naubos. So anong ibig sabihin nito? This kind of repentant action could cost him everything. Kung dating mayaman siya, ngayon dahil sumunod siya kay Kristo, magiging ordinaryong tao na lang siya. Nasusundan natin. Bakit? Bakit niya mas pinili yun? Because when you find Jesus, everything else becomes secondary. Amen, hallelujah. Ang lahat ng bagay dito sa mundo, secondary na lang yan. Kasi nasa iyo na si Kristo. Yun ang primary. Yes, magtatrabaho ka pa rin para sa pamilya mo dahil gusto mong maging magandang testimony ka sa kanila para sila rin ay maisama mo sa Panginoon. Nasusundan natin. Yes, mag-aaral ka pa rin mabuti para maging testimony ka sa magulang mo na ang pagiging Kristiyano mo. Inuuna mo si Kristo kaya nag-aaral ka ng mabuti. Ang lahat ng bagay dito magiging secondary na lang pag nasa iyo na ang Panginoon. Amen. Ganun po ang pinapakitang repentant life na meron si Zaccheo. Ganun din dapat tayo. Ang mga totoong nasa Panginoon, uunahin siya. Amen. Anong sinabi ni Kristo? At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito sapagkat anak din siya ni Abraham, ang taong ito. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naliligaw. Alam niyo po, hindi ito about sa bloodline ni Zaccheo na siya ay kaapo-apuhan ni Abraham. Tinuring siyang anak ni Abraham dahil sa kanyang pananampalataya. Zaccheo sa accepting Jesus, yung kanyang generosity, yung kanyang pagkakaroon ng repentant heart, public repentance, yung kanyang lahat ng ginawa niya, hindi ito yung makakapag-earn ng salvation. Malinaw ba? Dahil ang salvation, ang makakapagbigay lang si Kristo. Pero yung ginawa niyang ito yung nagre-reveal na ang kanyang pagkatao, ang kanyang puso ay binago na ng Panginoon. Kaya naging secondary na lang ang lahat ng bagay dahil natanggap niya na ang kaligtasan mula sa Panginoon. Ang sabi ni Kristo, ang kaligtasan ay dumating ngayon. Ibig sabihin, hindi niya kailangang mamatay muna bago niya ma-receive yung kaligtasan. Buhay ka pa, na-receive mo na yung kaligtasan. Hindi yung ihintay mo munang mamatay ka, tapos saka mo malalaman kung ligtas ka na. No. Ngayon pa lang, binibigyan ka na ng assurance ng ating Panginoon na ligtas ka na. Kaya ipamuhay natin ang kaligtasan na meron tayo. Nasusundan natin. Ito po yung last. Ito na po tayo magtatapos. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naliligaw. God is the one who takes the initiative to seek and save the lost. Siya ang gumawa ng hakbang. Nasusundan po natin. Hindi siya nanatiling nasa langit. Bumaba siya. Iniwan niya yung langit. Bumaba siya sa lupa. Namatay para sa ating mga kasalanan. Para tayo ay maligtas. Nasusundan ba natin yung pagmamahal ng Diyos? Grabe. Alam niyo po, yung ginawa ni Kristo, nung namatay siya sa krus, alam po nyo, nung unang panahon, yung mga nag-aalay ng mga tupa, ng mga baka, kapalit ng mga kasalanan, para sila ay yung dugo kasi yung pangtubos sa kasalanan eh. Alam niyo po, nung araw, hindi tinotorture yung mga iaalay. Hindi po yung pinapahirapan, pinapatay kagad. Pero si Kristo, alam niyo po yung nangyari sa kanya? Tinorture siya. Grabe po yung experience niya. Kung mababasa niya po sa Isaiah 53, kung di ako nagkakamali, hindi na siya makilala. Hindi na siya makilala. Siguro parang imagine ko, parang karni na lang na sinabit. Grabe. Yung torture na inabot niya. Para kanino? Para sa ating lahat na makasalanan. Grabe. Grabe yung paghihirap niyang dinanas. Dahil mahal na tayo. Hindi niya tinitingnan yung background natin, kagaya ni Zaccheo na sobrang sama. Hindi niya yung tinitingnan. Ang tinitingnan niya, yung puso natin kung paano ba tayo magre-respond. Kung ipuput ba natin yung pananampalataya natin sa isang Kristo, sa isang Jesus na namatay para sa sanlibutan.
Ganyan po ang pagmamahal ng ating Panginoon. God is the God who seeks. God is the God who saves. At ang ating Panginoon ay ang Diyos ng mercy at ng grace. Hindi masukat ang kanyang pagmamahal sa atin. Hindi masukat ang kanyang biyaya na gustong ibigay sa atin. Hindi masukat ang kanyang habag na ibibigay niya sa atin. Na kahit anong background mo, kahit anong ginawa mo in the past, namatay si Kristo sa krus para sa iyo. Nasusundan natin. Ganon tayo kamahal ng Diyos. It's up to us kung paano natin siya, paano tayo magre-respond, kung papalampasin ba natin yung pagkakataon. Isa lang ang pagkakataon natin habang buhay tayo. Hindi natin alam kung anong mangyari pag uwi natin, hindi natin alam pagka kinabukasan, sa mga nangyayari sa mundo ngayon, hindi natin alam. Ang sure, mangyayari ang lahat ng ito. Lahat tayo haharap sa Panginoon. Pag tayo humarap sa Kanya, dalawa lang. Judge ba natin siya o Savior ba natin siya? Kaya inaanyayahan ko po ang lahat. Kung hindi pa malinaw sa inyo ang kaligtasan na ino-offer ni Christ, this is the time na tanggapin nyo siya, na mas lalo nating madama ang pag-ibig na binibigay niya sa atin, na siya na lahat ang gumawa ng paraan. Wala ka pang ginagawa, siya na gumawa. Hindi niya, bago siya bumaba sa langit, o sige magpakabait muna kayo, pag nagpakabait kayo, saka ako bababa. Hindi po. Namatay muna siya sa krus para sa ating mga kasalanan. Magiging effective lang ito kung tatanggapin natin si Kristo. Nasusundan po natin. Tayo po magsipagtayo.